Ngayong gabi sa Assignment Pilipinas, talakayin natin ang kalidad ng ating pangunahing paliparan, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Turistang dayuhan man o balikbayang bakasyonista, ito ang una at huling nakikita sa Pilipinas. Kaya ayon sa pamahalaan, mahalaga ang NAIA para sa imahe ng ating bansa. Kamusta nga ba ang ating mga airport? Gateway ng Pilipinas sa buong mundo, ang NAIA ang una't huling destinasyon ng mga dayuhan. Malaki ang naiaambag nito sa imahe ng ating bansa. Pagdating na sa bansa, it will be their first impression. At the same time, when they leave the country, that will be their last impression. Pero ayon sa sleepinginairports.net, isang international website na karaniwang pinupuntahan ng mga pasahero sa buong mundo para magbigay ng comments, panlima ang NAIA sa 2010 Worst Airports in the World at top 1 sa listahan ng Worst Airports in Asia. Dahil daw ito sa kalumaan ng NAIA at sa ilang mga ulat ng pangingikil o extortion sa loob mismo ng ating mga paliparan. Makatarungan kaya ang mga paglalarawang ito? 28 years ago, ito yung isa sa mga pinakamaganda sa buong Asia. But time has taken its toll on our airport. Kadalasan po, ang reklamo sa dito sa lumang terminal natin. Pero doon po sa mga bago, the good news is that many of our passengers, both foreign and local, are very happy. Ang Terminal 1, 6 na milyong tao ang sineserbisyuhan taon-taon. Ang seguridad, pinaigting, pati unloading zone, mahigpit na ipinatutupad. Pero hindi ito komportable para sa mga pasahero. Marami ang nagpapalipas ng oras sa mga luggage cart sa departure lobby, samantalang sa arrival area, parang sardinas ang mga naghihintay na sundo. Aminin siguro natin na nagkulang na siya sa maintenance for the past 28 years. Ang Terminal 1 po ay, ito po tinayo noong 1980s pa. So napakaliit. Halos lampas na to, or kung hindi man lampas, halos umaabot na po sa maximum carrying capacity niyan. Pinakaluma sa mga airport terminal ang NAIA 1. Bahagi na nga ito ng ating kasaysayan dahil sa pagpaslang kay Ninoy Aquino. Mas malayang nakakagalaw ang mga pasahero sa Centennial Terminal 2 na binuksan noong 1999. Mas malawak ang mga departure at arrival lobby. May lugar din kung saan pwedeng magpalipas ng oras ang mga naghihintay. Nakaupo ka, relax, mahangin. It's very comfortable around here. It's probably a little warmer than what I'm used to. Pero reklamo ng frequent flyer na si Ana Oposa kay General Manager Jose Honrado, masyado raw maraming inspeksyon sa mga pasahero. I don't even know if they know what they're looking for. They just have like a flashlight and a mirror, and then sometimes they just go like that. Sometimes they don't even check it. Masyadong madami at paulit-ulit. Dahil ang sistema natin makaluma, kailangan magkaroon tayo ng corresponding security check para naman di tayo mahulog dun sa kategory na less secure. Sa NAIA Terminal 3 naman, bawal magtagal ang mga sasakyan sa unloading zone. Pero pwedeng pumasok sa departure lobby ang mga maghahatid. Before ako umalis, kumakain muna kami mag-anak dun sa taas. Moderno at parang shopping mall ang disenyo ng Terminal 3. Mas komportable rin maghintay dito. Kaya ang ilan, kompleto sa kumot at unan sa pag-sleep over. Kung gaano kaluwag sa Terminal 3, kabaliktaran naman sa Terminal 4 o mas kilala bilang Manila Domestic Airport. 900 pasahero lang kasi ang kapasidad nito, kaya ang waiting area para lamang bus terminal. Sa loob ng 6 na taon, dumoble ang bilang ng mga pasaherong lumapag sa NAIA. Mula 13 milyong pasahero noong 2003, naging 24 na milyon ang bilang nito noong 2009. Ang pagdagsa ng mga pasahero at commercial flights dapat daw bigyang pansin ng NAIA.
Ayon sa isang pananaliksik, hindi lang sa turismo mahalaga ang mga paliparan, kundi pati sa komersyo ng isang bansa. Pero kung ihahambing sa paliparan ng ibang bansa, kaya nga bang makipagsabayan ng NAIA? Kayo na mismo ang humusga sa pagsilip natin sa ilang basic amenities ng NAIA, katulad ng mga luggage cart, waiting area, at banyo. Yung mga restaurant natin, no? Ito ay palaging nababati ko sa dyaryo at sa radyo. Kaya lang, hindi natin pwedeng palakihin yan kasi structural yan. Kung tunay ngang salamin ang paliparan ng isang bansa, ang paliparang ipinangalan kay Ninoy, ano kayang imahe ang ipinapakita sa administrasyon ni Pinoy?